Tahimik ang buong lugar kung nasaan si River ngayon. Ngayon magaganap ang isang delikadong transaksyon sa pagitan ng dalawang mafia group. Kahit na nag-aalinlangan, pumunta pa rin siya sa lugar na tinutukoy ng mga ito. Ayaw sana siyang payagan ng kanyang kasintahan na tumuloy sa planong ito. Pero hindi niya pinakinggan si Nina, kaya nag-away sila. Si River ay kilala bilang isang matinik na mafia lord. Ginagalang at kinatatakutan nila ito. Bata pa lang, ininsayo na siya ng kanyang ama para sa trabahong ito. Noong una, ayaw niya sa ganito pero wala rin siyang nagawa. Tinanggap niya na lang ang kanyang kapalaran at yon ay ang pumatay ng mga kalaban. Kasalukuyan siyang nasa loob ng itim na SUV ngayon. Suot-suot ang itim na coat at nakangiti ng malamig. Nakatingin lamang siya sa kawalan habang iniisip ang nag-aalalang mukha ng kanyang kasintahan. Paniguradong nag-aalala na ito ngayon dahil tumakas na naman siya. Sigurado ka bang ayos na lahat? Tanong ni River bago ilipat ang tingin sa kanyang mga tauhan. Opo boss, na-check na rin namin ng mga kasamahan ko ang warehouse kung saan natin kikitain ang grupo ni Almiro. At wala naman sila nakitang kakaiba. Sagot ni Emil. Isa sa pinakamatapat niyang tauhan. Napatango naman si River dahil sa sinabi nito. Siguraduhin niyo lang, tuso ang grupo na yon. At may nararamdaman akong kakaiba ngayon. Maghanda kayo, mukhang mapapalaban tayo. Aniya bago kunin ang baril na nasa kanyang tabi. Ang akala ni River, magiging maayos lang ang lahat. Bababa, susuriin ang mga baril, babayaran at tapos na. Simple. Wala dapat sablay. Pagdating sa warehouse, bumungad sa kanila ang isang madilim na paligid. Ilang ilaw lang ang bukas at masyadong tahimik. Nandito na tayo. Saad ni Emil. Dahil doon, pumasok na si River kasama ang ilang tauhan. Sa loob, nakita niya ang kahon-kahong baril. Nakapila, parang handang-handa. Pagkarating niya sa loob, doon niya nakita ang ilan pang mga kailangang bayaran. Sa tingin niya, nasa 10 ang mga yon. Nakahilera ang lahat. Kasalukuyang nakalagay sa pinakagitna ng warehouse. Ganun na lang ang kanyang pagtataka. Dahil ni isa sa mga tauhan ni Almiro hindi niya makita. Walang bantay? Tanong ni River. Dahil doon, nakakutob na ang lalaki. Balak na sana nila umatras nang marinig nila ang pagsarado ng gate ng warehouse. Kasunod noon, ay ang sunod-sunod na putok ng baril ang patungo sa kanilang direksyon. Na-set up tayo! Sigaw ni River bago kunin ang baril na nakalagay sa kanyang tagiliran. Nagkagulo na silang lahat. Rinig sa buong warehouse ang tunog ng mga baril. Marami na rin sa kanyang mga tauhan ang napuruhan dahil napalilibutan sila ngayon. Pagod na si River, pero hindi niya yon pinagtuunan ng pansin. Hindi siya pinalaking duwag kaya hindi siya lalabas na talo para sa gabing ito. Nang maubos ang bala ng dala niyang baril, mabilis siyang pumulot ng isang baril na nasa kanyang tabi at muling gumanti ng putok sa mga kalaban. Habang tumatagal, unti-unti na rin nilang nauubos sa mga kalaban. Puno na rin ng sugat ang kanyang katawan, pero tila hindi niya man lang maramdaman ang hapdi at sakit. May tama siya sa balikat, tagiliran at binti, pero hindi siya tumigil at nilabanan niya ang lahat. Sa huli, panalo si na River. Puno ng sugat at pagod, pero ang mahalaga, buhay pa rin siya. Madaling araw na makauwi siya sa bahay. Nakahawak siya sa sugatang tagiliran habang paika-ikang bumaba ng sasakyan. Tahimik siyang naglalakad papasok dahil ayaw niyang makita siya ng kasintahan sa ganitong sitwasyon. Kahit na nanginginig, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Pagkapasok niya bumungad sa kanya ang maliwanag na sala. Doon niya nakita si Nina na nakaupo sa sofa at bakas sa muka ang galit at pag-aalala. River!
Sigaw nito bago siya lapitan ng babae. Akmang yayakapin siya ni Nina, pero hindi yun natuloy nang mapansin nito ang duguan niyang damit. Bakit duguan ka, River? Tanong nito pero hindi siya makasagot. Maya-maya rin, nawala sa kanyang harapan ng babae. Nakita niya na lang na hawak nito ang telepono habang may kausap sa kabilang linya. Mukhang pinapatawag nito ang kanilang private doctor. Maya-maya rin, dumating na ang tinawagan ni Nina. Habang ginagamot siya, hindi man lang niya inalis ang kanyang tingin sa kasintahan. Bakas sa mukha nito ang takot habang tinitignan ang kanyang mga sugat. Nang matapos, agad ding umalis ang doktor at silang dalawa na lang ni Nina ang natira roon. Gamit ang isang kamay, marahan niyang hinila ang kasintahan para mapaupo ito sa kanyang tabi. Ang mga sugat mo, River. Ani Nina. Pero pinulupot niya ang kanyang braso sa bewang ng babae. Isiniksik ang mukha sa leeg nito. Ayos lang ako. Sambit niya habang pinapatakan ng magaang halik ang liig ng kasintahan. Hindi ka ayos, River. Puno ng sugat yung katawan mo. Paano na lang kung di naagapan ka agad? Baka ubos na yung dugo mo ngayon. Saad nito. Agad niya pinunasan ng luha ang pumapatak mula sa mata ng babae na umaagos ngayon sa piskin nito. Pwede mo ikamatay ang nangyari sa'yo, River. Paano na lang ako kapag namatay ka? Imbis na malungkot, natawa na lang siya sa sinabi ni Nina. Kahit kailan napaka-advance ito mag-isip. Pero buhay naman ako, Nina. Humihinga pa rin ako. Nandito pa rin ako sa tabi mo. Saad niya pero isang mahinang kaltok sa ulo ang kanyang natanggap. Ano? Hihintayin ko pa munang mamatay ka, ganon? Tanong nito bago tumayo sa upuan. Akmang hihilahin niya ulit ito pero nakatanggap lang siya ng isang masamang tingin sa babae. Kaya hindi niya na tinuloy pa ang kanyang binabalak. Hindi ba sinabi ko na huwag ka nang tumuloy sa planong yan? Alam mong hindi patas ang grupo ni Almiro, pero pumunta ka pa rin. Napabuntong hininga na lamang siya habang tinatanggap ang mga sinasabi sa kanya ng babae. Hanggang kailan mabalak ituloy ang illegal na trabaho mo, River? Ha? Tanong nito sa kanya. Napahilot na lang siya ng sentido dahil nais na namang pag-usapan ni Nina ang kanyang trabaho. Hindi ba napag-usapan na natin to? Ito ang buhay ko. Hindi ko na kaya pang bitawan ng ganitong trabaho. Hindi ko magagawang bitawan to. Aniya, bago pa tuluyang uminit ang kanyang ulo, tumayo siya upang magpahangin sa labas. Akmang lalabas siya para magpahangin nang marinig niya ang mga salitang lumabas sa bibig ng dalaga. Kung di ka titigil, maghiwalay na lang tayo. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Paano mo yan nasasabi niya? Alam kong pagod ka na. At bukas na lang natin pag-usapan. Saad niya bago hawakan ang kamay ng babae. Ngunit hinila nito ang sariling kamay mula sa kanya. Sa kabilang kwarto na lang muna ako matutulog. Hindi na siya umangal pa sa kagustuhan nito. Nang tuluyan na ito makalabas sa kanilang silid, napasabunot na lang siya sa kanyang buhok. Pagod lang si Nina. Hindi niya talaga gusto makapaghiwalay sa akin. Pangungumbinsin niya sa kanyang sarili. Ilang araw na ang lumipas, pero nanatili pa ring malamig sa kanya ito. Hindi na rin ito natutulog sa kanyang tabi. Katatapos lang niya iligpit ang mga traidor sa kanyang grupo at ngayon pauwi na siya. Hindi niya alam, pero may kakaiba siyang naramdaman ngayong araw. Dahil doon, mas binilisan pa niya ang pagmamaneho. Nang makarating sa kanilang bahay, dali-dali siyang pumasok. Akala niya'y makikita niya si Nina sa sala. Dahil yun naman ang kanyang nakasanayan. Ngunit nagkamali siya. Imbes na si Nina, ang katahimikan sa buong bahay ang bumungad sa kanya. Kahit nagtataka, hindi niya na lang yun pinansin. Sunod niyang ginawa ay pumunta siya sa kanilang kwarto upang tignan ng babae kung naroon ba. Pagkarating niya sa loob,
Isang malinis na kwarto ang bumungad sa kanya. Akmang aalis siya doon nang mapansin niya ang kanilang walk-in closet. Kaagad siyang pumunta roon at una niyang napansin ang lagayan ng damit ni Ninya na walang laman. "Hanapin niyo si Ninya Emil!" Sigaw niya mula sa taas. Dali-dali siyang bumaba at sumakay ng kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, tinatawagan niya ang mga taong maaaring puntahan ng kasintahan pero gano'n na lang ang kanyang pagkadismaya nang hindi rin nila ito makita. Dahil doon, nahampas niya ang manibela ng kanyang sasakyan. "Hindi ka pwedeng umalis, Ninya. Hindi pwede." Nagising si Ninya nang maramdamang tila may humahalukay sa kanyang tiyan. Dali-dali siyang pumunta sa banyo para doon magsuka. Nang matapos ay pinilit niya ang sarili na tumayo ng tuwid. Nanghihina siya pero pinilit niya ang katawan na maglakad patungong kusina para kumuha ng maiinom. "Ayos lang ba ang pakiramdam mo?" Tanong ng kaibigan niya nang makarating siya sa kusina. Kita niyang nagluluto ito ng kanilang almusal. Napatakip na lang siya ng kanyang ilong nang maamoy ang niluluto nito. "Ano ba naman yan, Andrea? Ba't ang baho na niluluto mo?" Reklamo niya bago lumayo. "Arte mo naman. Ano nga pala gusto mong kainin? Mukhang di mo rin naman kakainin tong niluto ko." Napaisip siya sa sinabi ng kaibigan. Kagabi pa. Gusto niya na itong kainin pero hindi siya nakalabas dahil baka may makakita sa kanya. Alam niyang pinapahanap na siya ni River sa ganito oras. "Gusto ko ng siopaw." Aniya, habang iniisip niya palang itsura ng siopaw, nagugutom na siya. Hindi na siya makapaghintay pa na makain ito. "Mamaya lalabas ako, bibilin ko yung gusto mo. Ang mabuti pa maghilamos ka na muna at tatawagin na lang kita kapag kakain na." Dahil sa sinabi nito, dali-dali siyang bumalik sa kwarto, patungong banyo para maghilamos. Pagpasok niya sa banyo, maghihilamos na sana siya nang may makita siyang isang bagay sa taas ng lababo. Akala niya natapon niya na ito. Agad niyang pinulot ang pregnancy test bago tignan ulit ang resulta. Positive. Buntis siya at si River ang ama ng pinagbubuntis niya. Napangiti na lang siya ng mapait dahil naisip na naman niya ang lalaki. Naaalala niya kung paano niya iwan ang lalaki. Ayaw niyang gawin yun pero yun lang ang nakikita niyang dahilan para lang maging ligtas sila ng kanyang mga anak. Imbis na tumulala, mas pinili niyang maghilamos na muna. Bago tuluyang umalis, tinapon niya na ang pregnancy test sa basurahan. "Handa na ang almusal niya!" Rinig niyang sigaw ni Andrea sa labas. Pagkatapos nitong kumatok. Dali-dali siya agad lumabas at naabutan niya pa ang kaibigan doon. Magana siyang kumain ngayon dahil binili ng kaibigan ang pagkain gusto niya. Tumawag na naman sa akin si River. Galit na galit. Sinabihan pa akong tinatago raw kita kahit totoo naman. Natatawang saad nito. Bumagal ang kanyang pagnguya dahil sa sinabi ni Andrea. Alam niyang ito ang guguluhin ni River. Dahil ang babae lang naman ang pinakamalapit sa kanya. Pasensya ka na, nadamay ka pa sa gulo namin. Ano ka ba? Ayos lang, no? Kaibigan kita. At kanino ka ba naman hihingi ng tulong kundi sa akin lang? Kahit na hindi ko alam ang totoong dahilan kung ba't mo siya tinataguan. Ang alam ko lang buntis ka at wala na. Huwag ka mag-alala, bukas na bukas aalis din ako. Naayos ko na rin naman lahat ng kailangan ko. Paniguradong hindi magtatagal. Matutuntun ni River ang lugar na to. Kaya hanggat maaga, kailangan ko nang umalis. Napabuntong hininga na lamang siya dahil iniisip niya pa lang na hindi niya makakasama ang kaibigan doon, nalulungkot na siya. Kung ano man desisyon mo, susuportahan kita. Siguraduhin mo na ligtas ka doon, ha? Pasensya na rin kung hindi ako makakasama sa'yo. Ayos lang. Tatawagan naman kita, babalitaan kita palagi. Siguraduhin mo na magiging maayos ka. Mag-aalala ako sa'yo.
Napangiti naman siya sa tinura ni Andrea. Pagkatapos nilang kumain, siya na ang nagpresentang magligpit ng kanilang pinagkainan. Sa buong araw na yon, wala siyang ibang ginawa kundi manood at ayusin ang kanyang gamit. Kinabukasan maaga siyang nagising. Bago siya umalis, nag-iyakan muna silang magkaibigan. Hindi rin nagtagal ang biyahe niya patungong Palawan. Pagkarating niya roon, agad siyang pumunta sa kanyang titirhan. Mabuti na lang talaga at tinulungan siya ni Andrea sa ganitong bagay. Nang makapagpahinga na, doon na tuluyang pumasok sa isip niya na talagang mag-isa na siya. Sisiguraduhin niyang kakayanin niya kahit mahirap para sa mga anak niya. Samantala, napasuntok na lamang si River sa kanyang mesa nang hindi niya pa rin mahanap ang kasintahan. Ilang linggo na itong nawawala pero hanggang ngayon wala pa ring balita. Wala na siyang maayos na tulog. Napababayaan niya na rin ang kanyang trabaho. Any update si Mil? May nakakita raw na kasama raw ni Andrea si Ma'am Nina, sir. Mukhang ang kaibigan lang nito ang nagtatago sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad niyang inutusan ng mga tauhan na samahan siya patungo sa tinitirhan ni Andrea. Habang nasa biyahe, hindi na siya mapakali. Hindi siya makapaghintay na makita pang muli ang kanyang kasintahan. Kapag bumalik na ito sa kanya, sisiguraduhin niyang hindi na makakawala sa kanyang babae. Umabot din ng ilang minuto ang biyahe patungo sa bahay ni Andrea. Nang makarating, dali-dali siyang bumaba at kumatok sa bahay ng babae. Sandali! Sigaw nito mula sa loob. Maya-maya rin bumukas ang pinto. Nang makita siya nito, bigla nitong sinarado ang pintuan. Andrea, labas mo si Nina! Anya, habang pilit na kinakalampag ang pinto. Wala rito si Nina kaya umalis ka na. Sigaw pabalik ni Andrea. Hindi na nakapagpigil pa si River, kinuha niya ang baril na hawak ng tauhan at pinagbabaril ang pintuan ng babae. Dinig niya ang sigaw nito mula sa loob pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Nang makapasok, agad niya nakita si Andrea na nakasiksik sa isang gilid. Kaya hinila niya ang braso nito para maiharap sa kanya. Talagang wala kang balak sabihin sa akin kung nasa si Nina? Galit na tanong niya at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa braso nito. Kahit anong gawin mo, wala rito si Nina at hindi mo na siya mahahanap pa. Dahil sa galit, naihampas niya sa babae ang baril na hawak. Halugugin niyo ang buong bahay. Huwag kayong titigil hanggat di niyo nakikita si Nina. Nababaliw ka na, River. Sa tingin mo, anong nararamdaman ni Nina kapag nalaman niyang ang lalaking pinakamamahal niya nakuhang saktan ng kaibigan niya? Sa tingin mo, hindi siya magagalit sa'yo? Baka hindi ka niya lapitan ulit. Akmang sasaktan niya ulit ang babae pero napaisip siya sa sinabi nito. Tama, paniguradong magagalit si Nina kapag nalaman nitong sinaktan niya ang kaibigan nito. Kaya kahit galit siya, pinigilan niya ang sarili. Galingan mo maghanap, River. Kung sakaling alam ko talaga kung saan siya nagtatago, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Hindi deserve ni Nina ang isang demonyong katulad mo. Saad nito habang nakangisi. Maya-maya rin, sunod-sunod na dumating ang kanyang mga tauhan. Base pa lamang sa mukha ng mga ito, wala silang nahanap. Babalikan kita, Andrea. Kapag nalaman kong tinatago mo si Nina sa akin, hindi lang yan matatanggap mo. Huling sambit niya bago umalis ng tuluyan sa bahay ng babae. Ilang buwan na ang lumipas mula nang tumira siya sa Palawan. 6 na buwan na rin ang kanyang pinagbubuntis. Mamaya malalaman niya ang kasarian ng mga anak niya. Noong unang beses siyang magpa-check up, labis ang kanyang gulat nang malamang 5 ang kanyang batang dinadala sa sinapupunan. Sa totoo lang noong una natakot siya. Unang pagbubuntis niya ito, 5 agad ang bata na nasa loob ng kanyang tiyan. Pinayuhan siya ng doktor na kailangan ng C-section dito dahil hindi niya kakayanin kapag normal delivery. Maya-maya rin, agad siyang nagpunta ng klinik. Kasalukuyan siya nakahiga ngayon at tinitignan ng doktor ang kasarian ng mga bata. Gusto mo na bang malaman agad ang gender nila?
Tanong nito kaya tumango naman siya bilang sagot. Congratulations, Miss Nina. You have 2 girls and 3 boys. Nang marinig yun, napaluhan na lang siya. Talagang magiging nanay na talaga siya. Noon pa man, pangarap niya ng maging magulang. Pero nang malaman niyang ayaw magkaroon ni River ng anak, tila doon nawala ang pangarap na matagal niyang minimithi. Pagkatapos nila roon, binigyan din siya ng vitamins ng kanyang doktor. Habang naglalakad palabas ng klinik, may napansin siyang mga lalaki sa isang gilid. Hindi niya sana yun papansinin nang makilala niya ang iba sa mga ito. Labis ang pagkataranta niya nang makilala niya ang mga tauhang yun. Mga tauhan yun ni River. Agad siyang naghanap na maaari niyang pagtaguan. Nang makapagtago, akala niya ayos na ang lahat. Hanggang sa maramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran. Ma'am Nina. Saad nito, pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Agad siyang tumingin sa likuran at tama ang kanyang hinala. Si Emil ngayon. Ang tagal na kayong hinahanap ni Sir River, Ma'am Nina. Kailangan tong malaman ni Sir River ngayon. Aalis na sana ito kaya dali-dali niyang hinawakan ang braso ng lalaki. Agad naman siyang tinignan ni Emil. Pero maya-maya bumaba ang tingin nito sa bilugan niyang tiyan. Huwag mo sasabihin kay River na nandito ako, Emil. Nagmamakaawa ako sa'yo. Buntis ka, ma'am. Alam ko si Sir River ang ama niyan. Kaya nararapat niya malaman ang tungkol dito. Please, Emil, wag. Huwag mo sasabihin kay River na nakita mo to. Alam mo kung gaano kadelikado ang buhay niya. Ayoko madamay ang mga anak namin. Wala rin siyang balak na tumigil sa ganyang trabaho kaya kami na lang ng mga anak ko ang lalayo para maging ligtas lang kami. Natahimik si Emil sa kanyang sinabi. Sige, papayag ako sa gusto mo. Hindi ko sasabihin sa kanya na nandito ka. Pero kapag siya mismo nakaalam, hindi ko na mapipigilan. Aalis na sana si Emil. Pero hinawakan niya ang braso nito. Kamusta na si River? Tanong niya. Kahit papaano hindi niya maiwasang isipin ang kanyang dating nobyo. Palagi na lang siyang wala sa sarili. Mula na umalis ka parang nawala yung dating Sir River. Kung dati, nakakangiti pa siya kahit papaano, ngayon hindi niya na magawa. Nakakulong na lang siya lagi sa kwarto. At kapag walang nahanap ang mga kasamahan ko, patungkol sa'yo palagi siya nagwawala. Naaawa siya sa lalaki. Gusto niya bumalik, pero hindi na lang siya ang meron ngayon. May mga inosenteng sanggol sa kanyang tiyan na hindi niya kayang pati ang mga yon madamay sa gulo ng mundo ni River. Mauna na ako, Emil. Ang pinag-usapan natin, ha? Aniya bago tuluyang umalis. Kahit na hindi lumilingon sa likod, alam niya nakatingin pa rin to sa kanya. Nang tuluyan na makalayo doon lang siya nakahinga ng malalim. Kasalukuyang nasa kwarto si River. Tuluyan nang nawala sa kwarto ang amoy ng babae, dahilan upang mas lalo siyang mangulila. Pinikit niya na lamang ang kanyang mga mata para pigilan ang mga luhang gustong kumawala roon. Ilang linggo pa nga lang nang mawala si Nina. Halos mabaliw na siya. Paano pa kaya ngayong 6 na buwan na? Sinubukan niyang balikan si Andrea pero nakaalis na ito. Kahit anong halughog niya sa buong Pilipinas, tila hindi niya ito mahanap. Tila may pumipigil. Kasalukuyan siya nakaupo sa kama nang may marinig siyang kumakatok. Sir, nandito na po si Emil. Anang kanyang tauhan kaya agad siyang tumayo. Bago umalis, inayos niya muna ang sarili at pinunasan ng mga luha. Pagkababa niya mula sa taas, agad niyang nakita si Emil. Ano balita sa Palawan, Emil? Nandun ba si Nina? Kahit anong ayos niya sa sarili, pilit pa rin kumakawala sa kanyang mga mata ang pagkasabik niyang mahanap si Nina. Wala, sir. Wala si Ma'am Nina sa Palawan. Saad nito kaya, nasipa niya ang babasaging maliit na lamesa sa kanyang harapan. Anong wala? Ang Palawan na lang hindi natin nakahalugog, tas wala siya doon? Hindi niya napigilan ng sarili at kinwelyuhan niya si Emil. Pagod na siya sa lahat ng bagay.
Kailangan niya si Ninya sa kanyang tabi. Pasensya na sir. Ginawa talaga namin na makakaya. Pero hindi talaga namin siya nakita. Napahilamos na lang siya ng kanyang muka bago tuluyang umalis sa bahay na yon. Kung hindi nila mahanap, pwes, siya na mismo ang maghahalughog sa buong Pilipinas. Kung kailangan pati buong mundo halugugin niya, gagawin niya. 7 taon nang nakalipas at malalaki na ang mga anak ni Ninya. Parang kailan lang, ang liliit pa ng mga ito. Pero tignan mo ngayon, at mag-aaral na ang 5. Ng mga anak, pinagamit niya sa mga ito ang apelyido ng ama. Kahit yun man lang, makuha nila kay River. Kasalukuyan siyang nasa trabaho ngayon. Kinuhanan niya ng bantay ang mga bata at tiwala naman siya rito. Kaya hindi na siya nag-aalala pa sa mga bata tuwing nasa trabaho. Maya-maya lang tumunog ang kanyang cellphone. Break niya ngayon kaya agad niya itong sinagot. Hello, Ate Lorna? Mama! Imbes na si Ate Lorna, anak niya pala ang tumawag sa kanya. Oris, napatawag ka, may problema ba anak? Tanong niya bago i-loudspeaker ang telepono. Wala naman pong problema, Mama. Ask ko lang kung pwede kami pumunta sa palaruan ngayon. Sabi po kasi ni Tita Lorna, wala daw po kaming pasok. Dahil sa sinabi ng anak, agad niya namang tinignan ang message ng teacher nito. At tama ang bata. Wala ngang pasok ang mga ito. O sige, papayag ako pero mag-iingat kayo ah. Huwag niyong papagurin si Tita Lorna. Lalo na at 5 kayo at isa lang siya. Yes, Mama. Sambit nito. Napangiti siya dahil doon. Pwede pakibigay kay Tita Lorna ang phone, anak? May sasabihin lang ako sa kanya. Hindi na sumagot si Riz sa kanya pero dinig niyang tinatawag nito ang bantay ng mga ito. Hello, ma'am? Hello, Ate Lorna. Nagpaalam si Riz sa akin na pupunta raw kayo sa palaruan ngayon. Siguraduhin niyo lang nalagyan niyo sila ng bimpo sa likod bago maglaro ha. Ang bilis kasi nilang pagpawisan. Tapos magdala din kayo ng tubig nila at pamalit. Huwag kakalimutan yon. Opo ma'am, huwag kang mag-alala. Hindi sila uuwing maasim. Anito kaya natawa siya. Maya-maya rin, binaba niya na ang tawag at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hindi na siya makapaghintay na makauwi para makita ang mga anak. Kasalukuyang nasa sasakyan ngayon si River. Habang pinagmamastan ang lalaking sinusundan nila. Nalaman nilang nasa Palawan ito, kaya agad silang pumunta sa lugar na yon. Hirap silang hulihin ng lalaki dahil humalo na ito sa maraming tao. Kaya naman, pumapatay siya ng mga taong ganito ay dahil ayaw niyang madamay ang mga inosenteng tao. Mamaya pa lang, balak nila itong sugurin. Pero mukhang nakakutob ang matandang lalaking yon. Kaya dali-dali silang bumaba ng sasakyan at tumakbo papunta sa direksyon nito. Habang hinahabol ang lalaking yon, napunta sila sa isang liblib na lugar. Agad niyang hinugot ang kanyang baril at tinutok ito agad dahilan upang matamaan ang tuhod ng lalaking yon. Kahit na nabaril niya na ang tuhod nito, pilit pa rin to naglalakad papalayo. Nang tuluyan niya itong maabot, agad niya itong binigyan ng isang malakas na suntok. Talagang pinahirapan mo pa kaming hanapin ka? Nakangising saad niya habang pinupunasan ang kanyang pawis. Bakit ba ayaw niyo akong tantanan? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na hindi nga ako traidor. Anito pero hinampas niya ito sa mukha gamit ang baril na hawak. Anong tingin mo sa akin? Tanga? Ang tagal kong tinago ang paghahanap ko kay Ninya. Pero anong ginawa mo? Sinuplong mo ang impormasyon na yon sa ibang mga grupo. Kaya ngayon hinahanap na rin nila si Ninya para gawing panlaban sa akin. Hindi na siya nakapagtimpi at akmang babarilin niya na ang matanda nang may marinig siyang maliit na boses. Excuse me, kung dito po kayo papatay, siguraduhin niyo na dapat walang tunog yung baril niyo.
Seryosong saad ng batang lalaki, habang may 4 pang bata sa likod nito. Mukhang nasa 6 na taong gulang na mga bata. At paano naman kayo napunta dito? Nagpapahinga po kami doon sa puno. Tapos narinig po namin yung putok ng baril. Umiyak si Riel. Sabay turo nito sa batang babae na nakakapit sa kanya. Mugto ang mga mata nito at halatang umiyak talaga ang batang babae. Pwede bang pakihinaan konti? Medyo sensitive kasi ang pandinig ni Riel. Akmang aalis sana ang mga bata. Kaya dali-dali siyang humarang dito. Hindi niya alam kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa mga bata. Kilala ko ang mga batang yan. Anak sila ni Ninya, ang dating kasintahan mo. Saad ng lalaking hinahabol nila kanina. Doon, tuluyang nawala ang ngisi sa kanyang labi. Dahil sa sinabi nito, agad niyang tinignan ng mga bata. At una niyang napansin ang 2 batang babae na kamukhang kamukha ni Ninya. Kilala niyo po mama ko? Tanong na isang bata, kaya nakumpirma niya ang kanyang iniisip. Iligpit niyo ang lalaking yan. Saad niya, habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa mga bata. Dinig niya ang pagpupumiglas ng matandang lalaki na hawak ng kanyang tauhan. Gusto niyo bang kumain muna? Paniguradong gutom na kayo. Sabi ni mama, don't talk to strangers daw kasi bad yun. Saad ng batang babae na mugto ang mata. Ito si Riel. Sige, sasabihin ko sa inyo ang pangalan ko para hindi na ako stranger sa inyo. Ako nga pala si River Villafuerte. Hala kuya, kaapelido natin siya. Saad ng isa pang batang babae. Kayo naman, anong pangalan niyo? Ako po si Rafael Nicolo Villafuerte. Saad ng lalaking kausap niya kanina. Ako naman po, si Riz Natasha Villafuerte. Sabi ng babaeng nagsabi na pareho sila ng apelido. Sila naman po si Raven Niña Villafuerte, Riel Natalie Villafuerte at ang bunso naming si Rico Nolan Villafuerte. Nang malaman ang pangalan nila, doon lang niya na siguro ang lahat. Ang Niña na hinahanap niya at ang Niña na nanay ng 5 ay iisa. May numero ba kayo ng nanay niya para matawagan natin siya? Baka nag-aalala na yun sa inyo. Aniya kaya agad namang lumapit si Rico sa kanya. Pinakita nito ang braso. May parang papel na nakalagay doon. At naroon ang pangalan ni Ninya at number nito. Sinave niya sa kanyang cellphone ang number ng babae. Balak niya mamaya na lang ito tawagan. Tara, kain na tayo? Tanong niya kaya agad namang sumunod sa kanya ang mga bata. Napailing na lamang siya dahil dito. Paano pala kung masamang tao siya? Baka wala na ang mga bata ngayon. Habang nasa biyahe, hindi na mawala sa kanyang labi ang malawak ng ngiti. Napakadaldal ng 5. At kahit ang haba ng kanilang biniyahe, hindi sila nawala na ikukwento. Nang makarating sa bahay na kanyang tinutuluyan pansamantala dito sa Palawan, agad niyang inalalaya ng mga bata. Anong gusto niyong kainin? Kahit po ano, para lang sa seafoods. Bawal po si Rico at Riel sa seafoods. Saad ni Rafael, dahilan upang matigilan siya. Bawal din kasi kay Ninya ang seafood. Kayo bang 3 ayaw niyo na seafood? Ayaw po. Kapag kasi kumain kami ng seafood, may inggit si Rico at Riel. Hilig pa naman po nilang kumain. Napatangu-tangu siya sa sinabi nito. Agad siyang pumunta sa kusina para mag-umpisa na sa pagluluto. Mabuti na lamang at agad niyang nautusan ng mga tauhan niyang naiwan dito na bumili ng kakailanganin para sa pagluluto. Habang inaasikaso nila yon, tumutulong sa kanya ang 5 sa simpleng gawain. Natatawa na lamang siya habang pinapanood ang magkakapatid. Ang sarap naman po nitong tignan itong niluluto natin para mapaparami ang kain ko Biro ni Raven, dahilan upang matawa silang lahat. Nang masigurong luto na ang lahat ng pagkain, agad niyang dinala ang mga ito sa pagkainan. Pagkarating doon, masyadong mataas ang upuan, kaya binuhat niya isa-isa ang mga bata.
para may upo lang sila. Pray muna tayo bago kumain, sabi ni Reese, kaya kahit na nag-aalinlangan, sumunod pa rin siya sa mga bata. At nang matapos agad silang kumain. Tuwang-tuwa ang mga bata dahil ang sasarap daw ng niluto nila. Habang nakatitig si Lima, hindi niya napansin na nakangiti na pala siya. Mamaya niya naiisipin si Ninya. Ang 5 bata muna sa kanyang harapan ngayon ang pagtutuunan niya ng pansin. Lumipas ang mahigit 6 na taon, patungong 7, at ngayon lang siya nakatawa at nakangiti ng ganito. Ang gaan sa pakiramdam. Tila bumalik sa dati si River. Noong mga panahong nasa tabi niya si Ninya, yung mga panahong ayos sila. Pagkatapos nilang kumain, sisiguraduhin niyang pababalikin na niya ang babaeng matagal nang nawala sa piling niya. Ilang taon din siyang nagtiis at nagdusa. Pagkatapos nilang kumain, nagsipaglaro naman ang mga bata. Pauwi na sana si Ninya nang marinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Mukhang si Ate Lorna na naman ang tumatawag. Hello, Ate Lorna? Tanong niya, habang naglalakad siya papunta ng sasakyan. Ma'am, nawawala ang mga bata. Lahat sila. Ano ho? Hindi niya na hinintay pang magsalita si Ate Lorna sa kabilang linya. Basta niya na lamang binitawan ang telepono at nilagay sa kanyang bag. Pinaandar niya ang sasakyan. Paniguradong nasa palaruan pa ngayon si Ate Lorna. Hindi rin nagtagal, agad niyang nakita si Ate Lorna na umiiyak. May mga kasama rin ito. Mukhang nagpatulong na sa paghahanap sa mga bata. Ate Lorna! Sigaw niya bago lumapit sa babae. Sorry ma'am, hindi ko sila nabantayan na maayos. Naglalaro lang naman po sila kanina at sabi nila nagugutom sila kaya binilhan ko sila ng pagkain. Pero pagbalik ko wala na. Napahilot na lang siya sa kanyang sentido dahil sa sinabi nito. Imbes na umiyak, mas pinili niyang hanapin na lang ang anak niya. Kahit na nanghihina, pinilit niya pa rin kumilos. Halos nalibot na nila ang buong palaruan pero hindi pa rin nila mahanap ang 5. Agad siyang bumalik sa kanyang sasakyan at akmang pupunta na sa police station nang marinig niyang tumunog ang telepono ang tinapon niya sa kanyang bag. Nang tignan niya, isa iyong unknown number. Hindi niya alam pero tila may nagtulak sa kanyang sagutin ang tawag kahit pa nag-aalinlangan siyang sagutin yon. Hello? Aniya. Ilang beses pa siya nagsalita pero wala talagang sumasagot. Akmang ibababa niya na ang tawag nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Kumusta ka, Ninya? Tila napipi siya nang marinig ang boses ni River. 7 taon na mula nang marinig niya ang boses ng lalaki. Pero kilala niya pa rin to. Anong kailangan mo, River? Hinahanap po ba mga anak mo? Tanong nito, dahilan upang matigilan siya sa kanyang kinauupuan. Hindi pwede. Ito ba ang nakakita sa mga bata? Tanong niya sa isip. Anong ginawa mo sa mga anak ko, River? Wala. Pero kung gusto mo makita pa ang mga anak mo, pumunta ka sa address na isisend ko sa'yo. Kawawa naman itong mga bata kung di mo sila pupuntahan agad. Napakuyom na lang siya ng kanyang kamao at pilit na pinipigilang lumabas ang kanyang galit. Pupunta ako. Siguraduhin mo lang na wala kang ginawang masama sa kanila. Dahil kapag hinawakan mo mas gihibla ng buhok nila, ako makakalaban mo. Ibababa niya na sana ang tawag nang magsalita muli ang lalaki at ito ang naging dahilan para manghina ang kanyang tuhod. I can't wait to see you, love. Nito at binaba ang tawag. Kahit na nanginginig, pinilit niya pa rin ang sarili na pagganahin ng sasakyan. Mahigit 30 minutos din ang biyahe. Pagkarating niya sa lugar na tinutukoy ni River, bumungad sa kanya ang pamilyar na mga tauhan ng lalaki. At nasa pinakaunahan din si Emil. Mukhang hinihintay ang kanyang pagdating. Saktong pagkababa niya, sunod-sunod na nagsiyoko ang mga tauhan ni River. Pero hindi niya yon pinansin. Follow me. Ani Emil. Agad naman siyang sumunod sa lalaki. Maya-maya rin, agad sila nakarating sa destinasyon. Ganun na lamang ang gulat niya na makitang buhat ni River si Narisa Triel. Ang 3 bata naman, tumatawa lang.
Tila natunaw ang kanyang puso sa nakita. Masaya siya nang makitang magkakasama ang mag-aama. Sir River, nandito na si Ma'am Nina. Napatingin ang lahat sa kanya. Mama! Sigaw ng mga bata bago tuluyang tumakbo papunta sa kanyang direksyon. Agad niyang sinalubong ang mga anak at binigyan to ng mahigpit na yakap. Pinag-alala niyo kami ng ate Lorna niyo. Kanina pa namin kayo hinahanap. At saka hindi ba sinabi ko sa inyo na bawal kayong sumama sa mga hindi niyo kilala? Pero mama, kilala po namin siya. Sinabi niya po sa amin yung pangalan niya tapos apelido niya. Kaapelido nga namin siya eh. Saad naman ni Rafael na hinihingal pa habang nagpapaliwanag. Long time no see, Ninya. Nabaling ang tingin ni Ninya kay River. Nang marinig niyang magsalita ito, napakalaki ng pinagbago ni River. Mas lalo yatang tumangkad at naging matipuno ang lalaki. You're not going to hug me? Tanong sa kanya nito habang nakangisi. Pero imbes na sundin ang gusto nito, tinago niya sa kanyang likuran ng mga bata. Anong kailangan mo sa mga anak ko at sinama mo sila dito? Mariin niyang sambit. Habang nakatingin ng masama sa lalaki. Anak mo o anak natin? Kala mo ba hindi ko malalaman ang tinatago mo? Dahil sa sinabi nito, agad siyang napatingin kay Emil. Ang lalaki lang naman ang nakakaalam tungkol sa mga anak nila. Sinabi mo sa kanya, Emil? Tanong niya pero umiling lang ang lalaki bilang sagot. Alam ni Emil na may anak tayo? Pero bakit di niya sinabi sa akin? Akmang susugurin ni River ang kanang kamay nito. Ngunit agad siyang pumagitna para maawat ang lalaki. Umayos ka, River. Nakatingin ang mga bata sa'yo. Aniya sa lalaki. Kaya agad naman itong kumalma. Hindi niya pinagpatuloy ang pagsugod kay Emil pero masama pa rin ang tingin niya rito. Mag-uusap tayo. Hindi pa man siya nakakasagot. Hinila na siya ni River papunta sa taas. Dinig niyang tinatawag siya ng kanyang mga anak. Kaya bumaling siya sa mga ito at umiling bilang senyas na huwag susunod sa kanila. Pumasok sila sa isang silid. Tinulak siya roon ni River. Napapikit na lang siya dahil akala niya sasaktan siya ng lalaki. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang pumulupot ang braso nito sa kanyang bewang bago isiniksik ang ulo sa kanyang leeg. I miss you so much, Ninya. Maya-maya naramdaman niyang unti-unti nang nababasa ang kanyang balikat. Kaya tinulak niya palayo ang ulo ng lalaki. Doon niya ito nakitang umiiyak. Ba't ka umiiyak? Miss na miss kita, Ninya. Bumalik ka na sa akin, please. Bumalik na tayo sa Maynila kasama ang mga anak natin. Dahil doon, hinayaan niya ang lalaki na yakapin siya nito. Hinintay niya na lang muna na kumalma ito bago kausapin. Pwede ba tayo mag-usap? Yung mga bata, akin naman sila, di ba? Ako yung tatay nila, di ba? Paano kapag sinabi kong hindi naman pala sila sa'yo, anong gagawin mo? Tatanggapin ko pa rin sila. Kahit hindi sila sa akin. Pero sigurado akong akin sila. Kamukha ko ba naman yung tatlo? Paano mo nakita ang mga bata? Ang kaninang ngiti ng lalaki biglang nawala at pagkatapos nun, hindi na tuluyang makatingin pa sa kanya ito. Napabuntong hininga na lamang siya dahil mukhang alam niya na ang dahilan kung ba't nandito sa Palawan ang lalaki. Di ka pa rin ba tumitigil sa trabaho yan, River? Tanong niya pero hindi ito makasagot. Lalabas na sana siya, total. Hindi niya rin naman makausap na maayos ito. Nang bigla nitong hinila ang kanyang braso upang mapaupo siya ulit. Pakinggan mo muna ako, Ninya. Ginagawa ko lang naman yun. Dahil nakasanayan ko na yung trabaho. Mula pagkabata yun ang ginagawa ko. Mahirap sa akin na iwan ang mundong to. Naalala mo ba? Nung hinarangan nila ang sasakyan ko? At ginawa nila akong pain para lang pumunta ka sa hideout nila? Pero nailigtas naman kita. Hindi na tuloy ni River ang balak nito sabihin. Nang pinutol niya sa pagsasalita ang lalaki. Paano kapag sa mga anak natin? Ha? Bago naging tayo, alam ko ang trabaho mo. Inintindi ko kahit ayaw ko. Pero ang mga bata, nandito na sila at wala pa sila masyadong alam sa mundo. Ikaw nga hindi nila kilala, sumama sila agad sa'yo.
Paano pa kaya kapag masasamang tao na talaga? Natigilan siya sa narinig. Yan ba ang rasonan kung ba't mo ako iniwan? Oo. Pero may isa pang rason. Naalala mo ba? Nung sinabi mo sa akin na ayaw mo magkaroon ng anak? Nakita niya kung paano napanganga si River. Pero walang salita ang lumabas doon. Tila hindi nito alam ang sasabihin. Natakot ako. Ako din. Natakot. Natakot ako na baka hindi mo sila kayang tanggapin. Wala sa plano mo magkaroon ng anak, River. Pero pwede mo namang sabihin sa akin, Ninya. Kaya ko silang tanggapin kasi anak natin sila. Nagawa sila sa pagmamahala natin. Habang nag-uusap, di niya napansin na nakaluhod na pala sa kanyang harapan ng lalaki. Tumayo ka dyan. Ayoko. Saad nito at mas lalong nagsumiksik sa kanyang tiyan. Dahil sa ginawa nito, tumaas ng konti ang kanyang damit at doon nakita ng lalaki ang tahi sa tiyan niya. What's this? Tanong nito habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Tahi. Nung pinanganak ko sila, C-section na nangyari. Hindi kinaya ng normal delivery. Napailing na lamang siya dahil hindi na maalis ang tingin ng lalaki sa kanyang tiyan. Ganon na lang ang kanyang gulat nang maramdaman niyang niyakap siya nito ng mahigpit at pinataka ng konting halik ang kanyang tiyan. You were so brave, Ninya. Nakaya mo sila ipanganak dito sa mundo. And I'm sorry kung wala ako sa tabi mo. Kinailangan mo itong harapin ng mag-isa. Kanang umiyak, halika na bumaba na tayo. Gusto mo ba makilala ang mga bata? Alam ko naman ang pangalan nila. Gusto mong makilala ka ng mga bata? Aniya at inayos ang pagkakatanong. Mabilis na tumango si River. Agad niya namang hinila ang lalaki para makatayo. Pagkababa nila, nakita niyang nilalaro ni Emil ang mga bata. Ang bantot naman ng pangalan mo, Tito Emil? Saad ni Rico, dahilan upang matawa siya. Layuan mo nga mga bata, Emil. Masungit na sambit ni River. Mabilis namang sumunod ang kanang kamay nito. Mukhang nagtanim ata ng sama ng loob si River kay Emil. Mama! Sigaw ng 5 bago tumakbo papunta sa kanyang direksyon. Habang yakap ang mga bata, ramdam niya ang titig sa kanila ni River. Mga anak, pwede ba kayo makausap saglit ni Mama? Tumango ang mga ito. Diba, sinabi ko sa inyo noon na nasa malayong lugar ang papa niyo? Opo. Sabi niya nag-work siya sa malayo para mabilhan niya kami ng toys. Kaso Mama, ang dami na naming toys. Sabi ko naman kasi sa'yo, benta na lang natin yung iba. Tapos bigyan natin kay Papa yung pera para makauwi na siya. Ani Rafael. Napakagat na lang siya ng labi para pigilan ang pagtulo ng luha. Tinignan niya si River sa kanyang tabi na namamasa ang mata at papaiyak na. Alam niyo ba umuwi na ang papa niyo? Marami na raw ang mga toys na nabili niya. Para sa inyo kaya uwi na siya. Talaga, Mama? Nasaan ang papa namin? Tanong ni Riz. Bumaling siya kay River. Siya ang papa niyo. Akala niya magugulat ang mga anak. Pero gano'n na lang ang kanyang pagtataka nang umiti lamang ang 5 sa kanya. Alam po namin, Mama. Nakita po namin yung picture ni Papa na laging nakatago sa kwarto mo. Naisip namin na siya yung Papa namin kasi kamukha siya ng 3 naming kapatid. Sinabi niyo po sa amin na bawal sumama sa strangers, pero sumama kami kasi kilala na namin siya. Saad ni Riel. Hindi mo ba kami yayakapin, Papa? Tanong ni Rico, kaya agad-agad na lumuhod si River para bigyan ng yakap ang mga anak. Mama, sama ka rin para happy family na tayo. Agad naman siyang sumunod sa kagustuhan ng mga anak at niyakap niya ang mga ito. Ramdam niya ang magaang halik ni River sa kanyang noo, kaya napangiti siya. Thank you for giving them life, Ninya. Pero bakit? Bakit Papa umuwi si Mama? Tanong ni Riz sa kanya. Kasalukuyan silang naglalaro ngayon. Kumuha lang siya ng mga gamit niyo. Sinabi ko sa kanya na bibili na lang tayo pero nagalit siya. Nagtawa na ng bata sa kanyang sinabi. Papa, dito na ba tayo titira?
Happy family na tayo? Natahimik na lamang si River sa tanong ng kanyang anak. Sa tingin niya, ayos na sila ni Nina, pero hindi ang relasyon nila. Napakamot na lang siya ng kanyang ulo dahil sa naisip. Kailangan niyang ligawan ulit ang babae para lang bumalik ito sa kanya. Kung kinakailangan niyang bumalik ulit sa umpisa, gagawin niya. Nak, dito muna kayo kay Papa. Ani agad tinipon ng mga bata. Tulungan niyo si Papa na ligawan ulit ang mama niyo. Ikaw? Papa, akala ko ba mahal mo si Mama, ba't mo siya ililigaw? Napahagat na lang siya ng labi para pigilan ng tawa. Hindi ililigaw, liligawan. Ganun kasi ang ginagawa kapag may gusto ka maging kasintahan. Kailangan mo ligawan yung isang tao. Anong gagawin natin, Papa, para maging sayo ulit si Mama? Sa buong oras na yon, nagplano lang sila kung paano liligawan si Nina. Nang makabalik ang babae, umakto silang tila walang ginawa. Pansin niya ang kakaibang tinginan ng mga bata. May ginawa ba kayong kalokohan? Tanong ni Nina sa kanila at sabay-sabay naman silang umiling. Siguraduhin niyo lang ha, kapag nalaman ko may ginawa kayong kalokohan, mananagot kayo sa akin. Akala niya ayos na ang lahat, pero mukhang nagkakamali siya dahil nagsalita si Raven. Tungkol sa nakita nito kanina. Alam mo Mama, nakita namin si Papa kanina. Ang galing niya humawak ng baril. Ang cool kasi inampas niya yung baril dun sa matandang lalaki. Pinanlakihan niya ng mata si Raven bilang senyas na tumigil ito sa pagsasalita. Pero mukhang hindi yun nakuha ng kanyang anak. Ginaya pa nito kung ano ang ginawa niya kanina. Aray ko! Sigaw niya nang may humilas sa kanyang tenga. Pilit siyang kumakawala pero mahigpit ang pagkakahawak ng babae doon. At talagang pinakita mo pa sa mga bata yung kalokohan mo? Saad nito. Mas lalo pang pinilipit ni Nina ang kanyang tenga. Hindi ko sinasadya, okay? Hindi ko alam na nandun pala sila sa lugar na yon. Napahimas na lang siya sa kanyang tenga nang sa wakas bitawan ito ng babae. Pero bigla na namang nagsalita ang anak niya. Ang cool talaga ni Papa. Kapag lumaki na ako, gusto kong maging katulad niya, yung namamaril ng tao. Nang mapansin niyang itataas ni Nina ang kamay, dali-dali niyang inasikaso ang pagtayo at agad lumayo sa babae. Pumalik ka rito, River. Anito pero tumakbo siya palayo. Paikot-ikot sila sa bahay habang hinahabol siya ni Nina. Nagtatawanan lang ang mga bata. Nang mapagod na pili niyang maupo sa tabi ng mga anak. Papa, ang pula ng dalawang tenga mo. Sa ilong naman sana next para ikaw na si Rudolph. Saad ni Riz habang kinukurot ang kanyang ilong. Sakto malapit ang Pasko, Papa. Need natin ng pang-design. Ninya, binubuli ako ng mga anak natin, oh. Imbes na tulungan, tinawanan lang siya nito. Napangiti na lamang siya habang pinapanood niya ang mga bata. Kung dati sila lang dalawa ni Nina magkasama, ngayon naman, may 5 bata na pumupuno ng kasiyahan sa pamilya nila. Mabuti na lang talaga nahanap niya si Nina. Kinabukasan, nagising ang babae nang maramdaman niyang gumagalaw ang kanyang higaan. Mag-isa lang siya ngayon sa kwarto, habang si River at ang mga anak nila nasa kabilang silid. Gusto raw kasi nilang mag-bonding buong magdamag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya mga anak na nakasilip sa kanya, habang si River naman nakaupo sa kanyang tabi. Good morning. Bati ni River. Pagkatapos binigyan siya nito ng isang halik sa pisngi. Gumaya na rin ang mga bata sa kanilang ama. Ano meron at andito kayo? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Umupo muna siya ng maayos para makapunta sa kanyang tabi ang mga bata. Nagluto na kami ng breakfast mo. Saad ni River sabay turo sa pagkaing nasa isang tabi. Napangiti na lang siya nang mapansin niyang halos paborito niya ang lahat ng pagkaing naroroon. Kayo ang nagluto ng breakfast ni Mama? Tanong niya sa mga bata. Tumango naman ang mga ito bilang sagot. Ang gagaling naman. Kasama rin nila ako nagluto ng breakfast mo. Nasaan ang kiss ko? Imbes na kausapin, inirapan niya lang si River.
bago ituon muli ang atensyon sa mga bata. Ang daya, naghalo lang naman yung mga yan eh. Sila pa yung napuri. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo sila sa beach. Nag-aya ang mga bata kaya biglaan ang pagpunta nila doon. Bago umalis, sinigurado niya munang dala niya ang mga importanteng bagay, katulad ng sunscreen para sa mga bata at salbabida ni Rico. Maya-maya lang, nakarating na sila ng beach. Napanganga ang mga bata nang makita nila ang malinaw na tubig. Pagkarating sa kanilang magiging cottage, agad niyang inayos ang mga gamit nila, habang si River naman inaasikaso ang kanilang mga anak. Papa, nasan yung salbabida ko? Sigaw ni Rico habang nagtatatakbo sa loob ng cottage. Nasa tabi ng bag mo, nak. Hindi ko pa naahanginan yan kaya maghintay ka ng konti. Saad ni River, habang sinusuotan niya ng rash guard si Reese. Si Rafael naman may suot na goggles kahit wala pa sa tubig. Excited nang lumangoy kahit kararating pa lang nila. Pwede na po ba kaming lumusong? Please! Wait lang, mag-sunscreen muna kayo. Sabi ni Nina habang sinusubukang pahiran si Rico pero hindi niya yun magawa dahil napakalikot nito. Kahit kailan napakalikot ng batang to, pati sunscreen tinatakbuhan. Bulong ni River sa isang tabi. Hindi na nagtagal natapos na sila sa pag-aasikaso. Kasalukuyang nakaupo sa buhanginan si River at pinapanood ang mga bata. Nasa ganoon siyang posisyon nang biglang umupo si Nina sa kanyang tabi. Lalim na iniisip mo may problema ba? Tanong nito sa kanya bago sumandal ang babae sa kanyang balikat. Pinatakan niya muna ng halik sa ulo ito bago sagutin ang tanong. Sobrang saya ko lang talaga ngayon. Tingnan mo ang mga bata hindi maalis ang ngiti sa labi nila. Masaya sila kasi kompleto na tayo. Siyempre nandito na yung papa nila. Ako ang may kasalanan kung ba't hindi tayo nabuo agad. Pero kung ibabalik ko man ang nakaraan, gagawin ko pa rin ulit ang ginawa ko noon para sa kaligtasan ng mga bata. Napaisip siya sa sinabi ni Nina. Baka ito na talaga yung oras para tigilan niya ang trabaho. Marami naman na siyang pera. Kaya niya nang buhayin ang mga anak niya. At may legal din siyang trabaho. Nina, paano ko sasabihin ko sa iyong ititigil ko na ang delikadong trabaho na to? Mula na nagkausap sila ni Nina, napapaisip na siya tungkol doon. Noong si Nina ay nadamay sa trabaho niya noon, sobra ang kanyang pag-aalala. Kaya kung ang mga anak niya naman na masaktan, hindi niya nakakayanin yon. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Hindi pa, pero kailangan ko itong gawin. Kaya naman pumunuan ni Emil ang grupo. Mula pa noon malaki na ang tiwala ko sa kanya at alam ko hindi yun sisirain ni Emil. Kahit hindi niya sabihin sa kanang kamay niya, naging matalik niya na itong kaibigan. Kumbaga hanggang dikit sila noon pa man. Mula pagkabinata magkasama na sila hanggang ngayon. Alam niyang kayang pamunuan ni Emil ang grupo, kaya't nililipat niya na sa lalaki ang titulo. Pagkatapos nila mag-usap, bumalik ulit si Nina sa cottage para asikasuhin ang kanilang kakainin. Hawak niya ang isang coconut shake na bigay sa kanya ni Nina. Iniinom niya ito habang binabantayan ng mga bata naghahabulan sa dalampasigan. Tuwang-tuwa ang mga ito at pinapakita pa sa kanya ang mga nakuhang shells. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, napagpasyahan nilang 7 na lumangoy na sa dagat. Kasalukuyang buhat ni River si Rico, nasa salbabida ang sinasakyan. Ang 4 na anak pa nila, naroon kasama si Nina. Si River ay walang ibang ginawa kundi pagmasdan ng mga bata kasama ang nanay ng mga ito. Ang dating lalaking bihasa sa digmaan at karahasan, ngayon ay bantay dagat ng 5 makukulit na bata. Sa ilalim ng cottage, sa tapat ng dagat, nilatag nila ang mga isdang dala. Inihaw ang mga bangus, pusit at marami pang iba. Dahil allergic ang 2 niyang anak sa seafoods, naghanap sila na maaari iba pang kainin. Kakakain lang nila kanina, pero dahil kanina pa lumalangoy ang mga bata, nakaramdam ulit ang mga ito ng gutom lalong-lalo na si Rico.
Gutom na ako! Sigaw ni Rafael habang kinakalampag ang kubyertos na hawak nito. Wait lang anak, bago kumain huwag kalimutan maghugas ng kamay ha. Ba't pa maghuhugas ng kamay? Galing kami sa dagat kanina. Ayos na to! Pareho lang din naman pong tubig yung nasa puso at nasa dagat eh. Sagot ni Raven. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na pailing. Pagkatapos kumain, tumabi na sa pagtulog si Rico sa kapatid. Niyakap niya ang ate at binigyan ng isang halik sa pisngi bago ipikit ang mga mata habang si Narisa at Rafael naman nagpapapicture kay River habang tanaw sa likuran ang mga bata at naroon din ang napakalawak na karagatan. Nang makitang malapit ng lumubog ang araw, dali-dali silang umupo sa buhanginan para panoorin ang paglubog nito. Abala sila sa pagtingin sa harap ng makarinig sila ng tunog ng isang kamera at doon nila nakita si Ninyang kinukuhanan sila ng litrato. Group selfie tayo. Suhestyon ni River. Tumabi sa kanya si Ninya, kasalukuyang magkakayakap naman ang natitirang mga gising na bata habang siya naman nakaakbay kay Ninya. Pagbilang nila ng 3, sabay-sabay silang umiti. Kahit pawisan at kahit magulo ang buhok. Napangiti na lamang siya habang tinitignan ng litratong kanyang nakuha. Kinagabihan, iniwan niya muna si Ninya sa kanilang cottage. Kasalukuyan kasi niya inaayos ang sorpresa para sa babae. Ngayon kasi, balak niyang tanungin si Ninya kung pwede siyang manligaw ulit. Papa, excited na ako sa surprise mo kay Mama. Ako din, excited na. Papa, sana kapag kasama mo na ulit si Mama, di mo na siya paiyakin. Noon kasi, kapag hawak niya litrato mo, umiiyak na lang siya bigla. Ayoko po umiyak si Mama kasi masakit po sa puso. Kaya sana po alagaan niyo siya. Napangiti na lang siya sa sinabi ng anak. Napakabata pa nito pero napakalalim kong mag-isip. Pagkatapos nila mag-ayos, agad din naman silang bumalik ng cottage. Saan kayo galing? Tanong ni Ninya sa kanya, pero imbes na sagutin ito, pinakita niya lang sa babae ang hawak na panyo na itatakip niya sa mga mata ni Ninya. Kapag ito kalokohan na naman makukuro talaga kita ng pinong-pino River. Pagbabanta ni Ninya sa kanya pero tinawanan niya lang ito. Habang tumatagal, nakalapit na sila sa lugar kung saan gaganapin ang sorpresa niya para kay Ninya. Nadinig ng babae ang paborito nilang kanta. Agad na tinanggal ni River ang tabon sa mga mata niya at gano'n na lang ang kanyang gulat nang bumungad sa kanya ang isang lamesa na puno ng palamuti. Puno rin ng paborito niyang bulaklak ang kanilang paligid. Pinipigilan niya ang pagluha pero naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang sorpresang ito. Shall we? Tanong ng lalaki kaya agad naman siyang sumunod dito. Pagkaupo nila saktong pagkarating ni Rico. Nakasuot pa ito ng damit pang waiter habang daladala ang kanilang kakainin. Enjoy your date, ma'am and sir. Natawa na lamang sila sa sinabi nito. Pagkaalis ni Rico, sunod naman dumating si Rafael. May hawak itong isang bote ng wine. Ano ba naman to? Kinuntsaba mo pa yung mga bata. Teka lang, anong meron at bigla tayo nagka-date ngayon? Namiss lang kitang kasama. Magmula kasi na makita ko kayo hindi pa kita na solo. Ang dadamot kasi ng mga batang yan. Sarili mong anak pinagsisilosan mo. Ani Ninya. Pagkatapos niya magsalita, natahimik naman sila. Akala niya wala na magsasalita pa sa buong gabing yon. Pero ikinabigla niya nang hawakan siya nito sa kamay. Ninya, magmula na mawala ka sa piling ko. Mahigit 6 na taon kitang hinanap. Malapit na nga mag-7. Buti na hindi umabot ng 8. Pero alam mo kahit anong mangyari hindi ako titigil sa paghahanap sa'yo. Ni minsan hindi ko man lang naisip na wala nang kahantungan itong pagpapakahirap ko. Dahil alam ko mahanap din kita. Tignan mo nakita kita. Kahit umabot pa ng ilang taon, napakaraming taong lumipas.
Pero hindi man lang nawala ang nararamdaman ko sa'yo. Ang dami kong gustong sabihin. Pero uunahin ko na to. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi naman nagbago yon. Pwede bang bigyan mo ko na isa pang pagkakataon? Ayoko mawala ka ulit. Gagawin ko lahat basta maging akin ka lang ulit. Dahil doon tuluyan na siyang napaiyak. Imbes na sagutin ito, pinili niyang tumayo sa kanyang kinauupuan, nagtungo sa direksyon ni River at binigyan ito ng matamis na halik sa labi. Tayo na lang ulit. Tayo na lang ulit. Dahil doon, niyakap niya ng mahigpit si River. Nasa ganoon siyang posisyon na maramdaman niya ang maliliit na braso ng kanilang anak na nakayakap na rin sa kanila. Napangiti ng malawak si Nina. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng ilang taon, mangyayari ang kanyang pangarap. Mabuti na lamang hindi niya binitawan ang pangako noon ni River. At hindi siya nito tinigilan sa paghahanap. Kung noon labis ang kanyang pagkalungkot dahil hindi niya mabigyan ng buong pamilya ang mga anak, ngayon napakasaya niya dahil buo na sila. Mahal na mahal ko kayo. Sambit ni River bago sila nito patakan ng halik sa kanika nilang mga noo. Napapikit si Nina habang pinapakiramdaman ng init ng yakap ng kanyang pamilya. Sisiguraduhin niya na sa pagkakataong ito hindi na sila magkakahiwalay pang muli. Aalagaan at mamahalin niya ang mga bata hanggang pagtanda at magkakasama na sila ni River habang buhay. The end.